Eduk ka ba? Ako kasi, oo. So guys, ngayon ay ready na ako para pumasok ng school. Samahan niyo ako. Tara! So guys, nandito na po ako sa school kung saan ako magtuturo at mag-observe ng ilang buwan. Pero ngayon po ay patapos na kami sa observation. Ayan po. Di ba guys? Update ko kayo ulit later. Bye-bye! Magla-lunch na po kami. It's currently, ano oras na mayari? 10:20 a.m. Samahan niyo po kami mag-lunch dito sa labas. Kasama ko po si Ana, si Ma'am Ana. Magla-lunch na po kami sa labas. Paulit-ulit? Dito na kami pupunta. Paulit-ulit. Ayun, ngayon, wala pa kami kinakain kaya wala pa kami masyadong energy. Ito yung Mariano Ponce, oh. Doon kami sa gilid. Wala kaming ginagawa. True! Natutulog lang kami all day, all night. Ayan, update ko kayo ulit mamaya pag nakarating na kami doon. Bye-bye! Bye-bye! So, ano pong masasabi niyo po sa unang bite niyo po ng pagkain? Wala pa kasi. Hindi pa po siya nakakain, binidyohan ko na siya. So guys, ito yung ulam namin. Yung ulam ko is kare-kare. Then yung ulam niya is liempo. Yay! Kain na kami. So hi guys! Nandito po kami ngayon sa court ng Mariano Ponce. Kasi po ngayon ay wala kaming klase. Free time namin. Ang oras ngayon is alas 2. Tapos ang next class namin is 2:30. Bali ngayon vacant namin. Nanonood kami ngayon ng practice ng pasakali. Kasama ko po ang aking mga mom and sir. Magkaway po kayo. Lalabas po kayo sa vlog. Next vloggeries? Yes po. Ayan po. Mamaya po, magka-class na kami. Bali, ito po ang Mariano Ponce. Ayan, nagpa-practice po sila ngayon. Mamaya, i-update ko po kayo ulit. Bye-bye! So, hi guys! Nandito na po kami ngayon. Ito po ang aking mga binabantayan. Wala po sila sa room kasi yung teacher nila nandito sa court. Ayan, gagawa lang sila ng activity. Ayun. Ayan guys, pauwi na po ako. Tapos na po ang aking schedule. Kaya ngayon, nakapagpapirma na din po ako ng DTR. And ayan, uwi na ako. Update ko kayo later. Bye-bye! So ayun guys, nandito na po ako sa inuupuan ko kasi nag-aantay ako ng tricycle para magsundo sa akin at makauwi na ako. Ngayon, it's currently 4 p.m. and ayun lang ang Mariano Ponce kung saan ako galing at nagturo. Maya-maya, i-check lang natin yung mga gagawin pa nating paperworks kasi syempre hindi lang naman tayo estudyante dito, kundi pati na rin sa school. Itong ginagawa ko ngayon is part lang kung ano ako bilang isang estudyante. At mamaya rin, pag uwi natin sa bahay, maglilinis pa ako, magluluto,
And samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo lahat yon para makita natin kung papaano nga ba ang buhay ng isang eduk students. So, ayun guys, nakauwi na po ako. Ngayon ay okay na ako. And ready to pahinga na. Mamaya naman ulit gagawin natin yung mga hindi pa natatapos na gawain. Katulad na lang ng mga checking. And bukas din naasikasuhin ko yung magiging report namin. Ngayon, kailangan ko lang ayusin yung sarili ko and fresh and up. Para naman, yeah. Okay, update you later guys. See you later. Bye-bye. Minsan napapaisip na lang din ako, para sa akin ba talaga ang pag-i-edu? Dapat ba akong tawaging guro ng bayan sa hinaharap? Reporting dito, report doon, demo dito, demo doon. Minsan nakaka-drain na din. Kaya, bilang isang eduk student, paano ko aalagaan ang mental health ko? So, hi guys! Ngayon po ay kasama ko po ang aking mga classmate. Weekend po namin ngayon, pupunta po kami ng simbahan. Kasi free time namin, gagawa kami ng mga hindi pa namin nagagawa sa school. Mga schoolworks and etc. Samahan niyo po kami at mapanoodin ang video na to. Hi guys! I'll update you later! So guys, update po, nandito na kami sa simbahan and yung mga kasama ko, bumili lang po sila ng pagkain para may makakain kami dito sa simbahan dahil tatambay kami. Kakatapos lang kasi ng report namin sa school and syempre, na-stress kami saglit. Ito yung free time namin ngayon para mag-eat lang. Ngayon, naantay ko lang sila, ako lang mag-isa dito para mamaya is kakain na lang kami. Antayin niyo ulit ako, mag-update ako. Bye-bye! So guys, update lang. Andito na yung mga kaibigan ko dahil bumili sila ng pagkain. Ngayon, tatanungin natin sila kung papaano nila nalampasan yung mga works or school works na naranasan nila sa mga kanilang buhay. Kayo ba, mga... Hi guys! Say hi to my vlog! Hi! Ayan po sila. Ngayon, tanungin natin sila isa-isa kung paano nila na-cope up yung araw nila kapag dumating na yung time na nahihirapan sila. Ikaw, Camille, ano ang ginawa mo at paano mo yun naayos? Kung paano mo naresolbahan? Syempre ngayon sa ACADS nagiging busy tayo, hindi naman yun maiiwasan. Pero syempre kapag dumarating yung time na nai-stress ako or parang o-overwhelm ako sa daming gagawin, so nagkakaroon ako ng me time. Yung parang makain, manood ng movie para di ba, maalis yung stress. Yun lang. Okay, so ikaw naman, kuya. Ngayon, so far talaga ngayong week, stress kasi nga gawa ng field study tayo. Pero nakakaya naman na yung time management naman natin as a student, as a person na naayos naman natin. Na-overcome naman. Yes, kaya ayun nga sabi na malayo na pero malayo pa. Kaya push lang, magtapos din ito. Okay, next one. Ako, hindi ko kinakalimutan yung family bonding. And then, kung masyadong hectic yung schedule, hindi ko pa rin kinakalimutan yung sarili ko. Nagpapahinga ako kung hindi ko na talaga kaya kasi kung mabe-burnout ako, wala lang din ako magagawa. So, kain lang and then nood and then bonding kahit sa mga kaibigan, friends, and then chat, ganun lang din. Okay, ngayon lastly, itong kaibigan ko, tanungin naman natin kung paano niya rin nakukope up yung araw niya. Ikaw, Joshua. Ano ba yan? Karap na boy. Ako naman, personally talagang, aminado ko nahihirapan talaga ako. Pero, syempre, kailangan kong gumawa ng paraan para ma-release yung stress ko. So, isa sa mga pang-release ng stress ko is yung paglaro ng Mobile Legends. Meron ba lang lunch? Ganyan. So, hindi naman kailangan, lagtay ko sa ACADS natin. Kailangan, gumagawa tayo ng mga way kung paano tayo maglilibang.
So ayun, ganun yung araw nila, ganun yung nangyari sa day nila, and kung papaano nila yun na-overcome, kung papaano nila naayos. Ngayon kasi kumakain lang kami dito, ito yung free time namin para mag-relax and gumawa pa ng mga activities na maaari naming magawa. Kunyari, relaxing, ganun. Ito yung ginagawa namin. And healthy rin to kasi nakakatulong yung pagkausap ng iba, yung gano'n. So, mamaya ulit, update ko kayo. Kakain muna kami guys kasi may binili silang pagkain. Bye-bye, guys. See, bye-bye! Bye-bye! So, ayun guys, tapos na kami kumain. At babalik na kami ngayon sa school kasi may next class na kami. Ayan, nagpe-prepare na sila. Bye, guys. Bye-bye! Bye, guys. So hi guys, my name is Camille Armandrique from BPED 3I and today I'm going to give you a short advocacy about mental health. So ano nga ba ang mental health? Ang mental health, this is all about or talk about ourselves. How to help ourselves to our mental health. So kailangan maging priority natin ang sarili natin before anything else or before something around us. So kailangan marunong tayong mag-balance ng mga bagay-bagay sa nakapaligid sa atin. Kailangan marunong tayong magkaroon ng time management dahil kadalasan nagkakaroon tayo ng mental health problem kapag hindi natin alam kung ano ang mga bagay or kung paano natin susolusyonan ang mga problema natin. But always remember that kahit anong problema ang makaharap natin sa buhay, meron tayong solusyon na mailalagay dyan. So, palagi lang nating tatandaan na everything happens for a reason, sabi nga nila. So, kailangan maging think positive tayo at wag natin pababayaan ang sarili natin because at the end of the day, ang kakampi lang natin ay sarili natin. So, yun lang. Maging positive everyday at wag tayong mag-iisip ng negative para maiwasan natin ang mental health problem natin. Embrace mental health awareness in the 21st century. Break the stigma. Start the conversation. Together, we can foster a supportive environment and mental well-being for a healthier and happier future. Hashtag Mental Health Matters. Bilang kabataang estudyante ay nakakaranas tayo ng iba't ibang mental health issue katulad ng anxiety, depression at stress. Kaya bilang isang kabataang estudyante ay humarap tayo ng kaibigan na may magagandang puso upang tulungan tayo sa ating mga problema. Handa silang makinig sa ating mga problema. Kaya bilang isang kabataang estudyante ay mahalaga na ingatan natin ang ating mga mental health dahil maaaring humantong ito sa hindi magandang pangyayari. Kaya ikaw, paano mo iingatan ang mental health mo? I-comment mo sa baba at i-share ang kwento mo. Bye!